Godzilla, hari ng mga halimaw. Monsterverse fans, may exciting balita ako para sa inyo. Kaya yakapin nyo na ang pinakamalapit ninyong Goji at simulan na natin. Kamusta? Ako si Jacob. Simulan na natin sa gusto ninyong lahat. Kaunting magandang hatid ng Monsterverse. Ang Monarch Files, isang Monsterverse manual, ay inilabas na sa mundo. Sa ngayon, narinig na natin ang ilang kawili-wiling parte ng kasaysayan at bagong impormasyon tungkol sa mga sikat na titan ng Monsterverse gaya ni Behemoth na tila konektado sa pinagmulan ng elepante sa mundo. Ano daw? Kaya maaari ninyong asahan na magkakaroon ng mga video tungkol sa bagong lore dito sa channel sa lalong madaling panahon. Dahil nabanggit ang bagong lore, alam ng mga matagal sa Dangerville kung gaano ko kamahal ang lore. Ang paggawa ng mga content tungkol sa lore ng Monsterverse noong mga unang araw ay talaga namang sobrang saya para sa akin. Ang magawa ko yon ay talagang nagpapasaya sa fan sa loob ko bilang tagahanga ng unibersong ito. Pero unti-unti itong nawala ang saya sa paglipas ng mga taon dahil ang Monsterverse brand ay ginawang mas simple at nagsimula ang mindset na wag mo na lang isipin kapag tinatanong ang kwento at lore ng mga bagong pelikula. At pati na rin talaga ang buong Monsterverse sa pangkalahatan. Opinion ko lang, pero yung unang mga pelikula ng Monsterverse ay talagang nagdala sa'yo sa kakaibang mundo nito. Nakakagulat na komplikado ang lore habang nananatiling misteryoso, kaya laging napapaisip ang mga fans kung sino, ano, kailan, saan at bakit. Hindi ko alam kung bakit, pero parang sumuko ang Legendary sa pagpapalawak ng lore ng Monsterverse at mas pinili nilang gawing simple at chill ang mga kwento para mapanood ng tao at ma-enjoy nang hindi masyadong iniisip na okay lang naman. Kapag mataas ang antas ng universe tulad ng Monsterverse, dapat iwasan ang anumang makakabawas dito. Yun ang tingin ko. Pero kahit papaano, parang magsisimula na maalala ng Legendary na mayaman talaga ang universe na meron sila dito at ibinabalik na nila ang lore at kwento sa Monsterverse. Sa susunod na taon, ilang linggo bago ang Godzilla x Kong Supernova, magkakaroon ng pagkakataon ang mga Monsterverse superfan na makuha ang opisyal na Monsterverse Bestiary Field Guide tungkol sa mga Titan. At kung iisipin mo, ang Bestiary at ang Monarch Files na libro ay magagandang hakbang ng Legendary para mas mapalawak pa ang lore ng Monsterverse. Hindi lahat ay na-excite sa mga collectible na libro ng franchise. Pero hanggang ngayon, natatandaan ko pa kung gaano ko kasaya nung mga 13 ako nang nakuha ko yung collectible na libro para sa King Kong ni Peter Jackson noong Pasko. At sana may batang makaranas din ng ganung kasiyahan ngayon dahil sa Monsterverse. O baka kami-kami lang din na matatandang nerds at okay lang yon. Narito ang buod mula sa Amazon listing kung ano ang iniaalok ng Bestiary sa mga fans. Babasahin ko kung ano ang nakalagay at bibigyan ko kayo ng ilang opinyon. Nasakop na ng mga Titan ng Monsterverse ang malaking screen at sa deluxe illustrated field guide na ito, tatalakayin at ipagdiriwang ang kanilang mga misteryo. Mula noong King of the Monsters, naging obsessed ako sa Titans pero kakaunti lang talagang impormasyon tungkol sa kanila. Mukhang hindi na natin malalaman ang misteryo sa mga Titan. Umabot pa sa tanong ng fans kung kanon pa ba ang mga Titan sa universe o hindi na. Kaya marinig lang na magkakaroon tayo ng sagot sa ilan sa mga misteryong ito ay sobrang astig na. Tampok ang orihinal na likhang sining ng Titan tulad dina Godzilla, Kong, Mothra, King Ghidorah, Rodan at iba pa. Ang komprehensibong field guide na ito ay mahalagang sanggunian para maintindihan ang ekosistema ng Monsterverse. Dagdag ko rin na matapos ang huling dalawang pelikula, marami talagang kailangang ipaliwanag, kaya titingnan natin kung ano ang mapapaliwanag nila rito. Tuklasin ang Monsterverse sa kakaibang paraan gamit ang original na likhang sining na tampok, ang mahigit 60 nilalang kabilang sina Kong, Godzilla, Rodan at Mothra. Sana makakita tayo ng bagong concept art, hindi lang yung mga paulit-ulit na ipinakita na dati. Ang dami talagang kamanghamanghang likhang sining sa Monsterverse, kaya gusto ko pang makakita ng iba pa. Pinaka nakaka-excite para sa akin ang susunod na bahagi ng paglalarawan. Alamin ang lihim ng Hollow Earth, basahin ang mga field note ng mga eksperto at humanga sa mga likhang sining na anatomical. Mula sa mga Titan na kasing laki ni Godzilla at Kong hanggang sa di gaanong kilalang nilalang na kasama nilang naninirahan at unti-unting ibinubunyag ang mga lihim ng Hollow Earth.
Kung ang bestiary na ito ay magbibinay sa atin ng kumpletong detalyadong mga plano para kina Godzilla at iba pang mga halimaw kung saan makakakuha tayo ng matitibay na detalye tungkol sa mga halimaw at kanilang biyolohiya, talagang magiging malaking bagay ito para sa mga superfans ng Monsterverse. Maraming mga teorya ng fans at mga kwento ang ginawa para punan ang mga puwang sa kwento ng Monsterverse. Pero kung makakakuha tayo ng opisyal at totoong uri ng kwento para punan ng mga iyon, talagang excited ako. Hindi ako sigurado kung anong sikreto ang tinutukoy nila, pero mukhang handa na ang legendary gawin totoong cinematic world ang Monsterverse. O sana nga ganon, di ba? Ipinapakita ang 60 higit nilalang at bawat yugto ng pag-aaral ng monarch sa super species. Ang volume na ito ang rurok ng dekadang pananaliksik sa Makaitan. At sa 152 na pahina, iniisip ko na magkakaroon ng mga impormasyong babalik at mga bagong dagdag sa lore na siguradong masayang pag-usapan. Kaya sige at i-like mang video na ito at i-share sa mga kaibigan mong mahilig sa Monsterverse para malaman nila. Ngayon, sa dami ng kumpanyang naniningil ng daan-daang dolyar para lang makahinga ng parehong hangin nila, hindi na rin masama ang $40 na presyo. Ngayon, magbalita naman tayo tungkol sa Monsterverse TV show. Ang spin-off na Red Monarch ng Monarch Legacy of Monsters ay naglabas ng unang opisyal na balita ukol sa cast. Kasalukuyang nagsishoot ng serye sa Prague at alam na natin ang ilang aktor na makakasama ni Wyatt Russell dito. Sasali na sina Euron Greyjoy at Athelflaed sa Monsterverse. Tama ang narinig mo, si Paul Luhap mula sa Game of Thrones na gumanap bilang tusong si Euron Greyjoy at si Millie Brady mula sa The Last Kingdom na gumanap bilang si Athelflaed ay parehong nakatakdang magbida sa seryeng ito kasama si Wyatt Russell, alam mo na, si Lee Shaw. Mahilig talaga ako sa swords and shields na genre, kaya napanood ko na ang Game of Thrones at halos lahat ng The Last Kingdom. Gusto ko rin ng mga artista rito. Pareho silang mukhang old school na aktor at magaling umarte. Kaya tingin ko, aangat sila kumpara sa karamihan sa prangkisiyong ito. Wala akong masamang ibig sabihin sa iba. Wala pang impormasyon sa mga karakter nila. Pero dahil ito ay isang kwento na nagaganap noong 1984 at tungkol ang buong palabas na ito sa isang kaganapan nung panahon ng Cold War kung saan may Amerikanong kaiju na haharap sa isang halimaw ng Russia. Iniisip ko na gagamitin ng dalawa ang kanilang husay sa character acting para tunay na maibalik sa buhay ang panahong yon. Hula ko lang, sa tingin ko, pareho silang gadanap bilang mga karakter na Ruso. Bukod sa dalawang aktor na ito, alam na rin natin kung sino ang magdidirect ng pilot episode na talagang malaking bagay. Si J.D. Dillard, baguhan pa sa industriya, ay gagawin ng lahat para bunggang simulan ang seryeng ito. Dapat malakas ang simula ng seryeng ito para magtagumpay ito sa pangmatagalan. Konti pa lang ang nagawa ni JD na basehan, pero hindi na ito bago sa Monsterverse. Nakakatuwa, siya rin nag-direct ng creature feature horror film na kasama si Kiersey Clemons mula sa Monarch Legacy of Monsters bilang May. Kakaibang trivia lang, may karanasan siya sa mga kwento ng halimaw at di ko pa napapanood ang pelikula pero magandang trailer. Nandito lahat ng hinahanap mo sa survival film trailer kaya baka mapanood ko rin ito balang araw. Nasa iyo na ang tagumpay ng Red Monarch Series JD mula simula pa lang, kaya sana magawa mo ito ng maayos. Walang pressure pare. Ngayon, lahat kayo, makinig kayong mabuti. May mga bulong-bulungan at chismis na maraming lalabas sa Comic Con na yung taon. Kaya siguraduhin mag-subscribe tayo para hindi kayo mahuli sa lahat ng balita. Sana nga, may mangyari talaga. Ito ang Atomic News Update. Ako si Jacob, magkita tayo sa susunod.